Si Miss Uto ay isang Sigma loser scum na kakahiwalay lang sa kanyang kasintahan ngunit nagbago ang lahat nang siya ay naging kanyang kapatid na babae na mapagmahal sa Alabama na gustong pumalakpak sa kanyang mga pisngi. Sa kasalukuyan si Miss Uto ay patuloy na nakikipagsapalaran sa kanyang bagong kapatid na si Yumi. Gusto ng mama nila Yuni na magkaayos silang dalawa kaya pareho silang nagpeke ng ngiti para lokohin siya. Sa hapunan ay masaya ang mga magulang na magkasundo sina Miss Uto at Yumi habang si Yumi ay nagbabanta kay Miss Uto na tadterin niya ang kanyang mga berry kung gagawin niyang masama ang mga magulang sa kanilang nakaraan. Maya-maya ay nagbabasa ng libro si Miss Uto nang dumating si Yumi sa kanyang silid. Hinihiling niya kay Miss Uto na ihinto ang pagtawag sa kanyang apelyido dahil pareho na sila ng apelyido. Nais ni Miss Uto na tawagan siyang tuna breath ngunit sinabihan siya ni Yumi na tawagin siyang kuya na tinanggihan niya. Nagsimula silang magtalo tungkol sa kung sino ang mas matanda at nagbigay si Yumi ng mga tuwirang katotohanan na mas matanda siya sa kanya ng 30 minuto na ginagawang maliit na alipin si Miss Uto. Walang gustong maging maliit na kapatid kaya nagpasya silang ayusin ito sa pamamagitan ng isang laro. Patuloy silang umaasa kung sino ang higit na tutulong sa kanilang masasamang pagnanasa at ang natalo ay magiging maliit na kapatid. Nagsisimula ang laro at dumiretso si Yumi para sa nakatagong itago na ginagamit niya para sa mga aktibidad na inkognito upang mapunta sa ilalim ng kanyang balat. Nagsimulang pumunta si Yumi para sa drawer ngunit inikat ni Miss Uto ang mesa sa pamamagitan ng pag-arte na parang isang wimp na nagpapaalala kay Yumi ng kanilang mga araw ng pakikipag-date. Humalukip-kip si Yumi at nakakuha ng punto si Miss Uto habang tinatitigan siya ni Yumi na parang gusto siya nito. Hiningi ni Miss Uto ang kanyang premyo at tinawag siyang daddy ni Yumi bilang regalo niya. Pagkatapos ay sinabi ni Miss Uto kay Yumi na siya ay isang scrub na wala sa kanyang antas at nagalit si Yumi pagkatapos na mailagay sa kanyang lugar. Kinabukasan ay napagtanto nilang magkaklase sila at pinilit sila ng mga magulang na magpakuha ng larawan ng magkasama. Pagkatapos ay sinabihan ni Yumi si Miss Uto na magsimulang pumasok sa paaralan ng hiwalay ngunit inihaw siya ni Miss Uto bilang isang walang kaibigan na nerd na nakikinig sa Linkin Park para sa gilid. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang lihim na sandata at kalaunan ay gusto ng lahat na maging kaibigan niya pagkatapos ng kanyang pagtanggap kay Erwin Smith na talumpati bilang pinakamatalinong estudyante. Hindi makapaniwala si Miss Uto na ang babaeng katulad niya ay may mas mataas na grades kaysa sa kanya. Pagkatapos ay tatanungin ng mga mag-aaral si Miss Uto kung siya ay mga step-siblings kasama si Yumi at si Miss Uto ay nagtatago sa banyo. Narinig niya ang mga estudyanteng gustong makasama si Yumi sa pamamagitan ng paglapit sa kanya kahit na sa tingin nila ay talo si Miss Uto. Sa bahay na pagtanto ni Yumi na gusto siyang palakpakan ng mga lalaki sa pamamagitan ng paglusot kay Miss Uto dahil siya ay pushover at nag-aalala ito sa kanya ngunit si Miss Uto ay napuno ng hatchayman at hindi na lang kumibo. Kinabukasan sinubukan ng mga simpleng lalaki na lumapit kay Miss Uto habang si Yumi ay nag-pop up na itinulak ang kanyang mga melon sa Miss Uto upang igiit ang pangangibabaw at sinabi sa mga simp na hindi available ang Miss Uto. Nang maglaon ay umalis ang mga magulang upang gumawa ng pangatlong sanggol at iwanan ang mga step-siblings. Nagsimulang magluto si Miss Uto para sa kanilang dalawa at inihaw si Yumi para sa pagiging trash cook. Pinagluluto siya ni Miss Uto ng pagkain na antas ni Jamie Oliver at sinabi ni Yumi kay Miss Uto na kalimutan ang tungkol sa pagtutulak nito sa kanya ng mga melon. Sinabi niya kay Yumi na nakalimutan na niya at naasar siya sa pag-iisip na ang kanyang mga pitchel ay hindi sapat para sa kanya. Plano niyang tiklupin siya at lumabas ng banyo na nakatapis lang ng tuwalya na ikinagulat niya. Sinimulan siyang kulitin ni Yumi tungkol sa pagkakaroon ng mga pagnanasa sa mga melon ng kanyang stepsister at Miss Uto Folds. Nagsimula siyang maging masaya na sirain ang Bulls-T Sigma persona ni Miss Uto ngunit nagsimulang mahulog ang kanyang tuwalya na nagpapakita ng kanyang mga balak. Napagtanto niyang napakalayo na niya at nilapitan siya ni Miss Uto. Isinuot niya ang jacket sa kanya at pinagalitan siya dahil sa pagtatangka niyang tuksuhin siya at kakaibang pagkilos pabalik sa paaralan. Sinabi sa kanya ni Yumi na marami siyang pinapanood na Fast and Furious at hindi niya hahayaang mabuli ang kanyang pamilya. Yumi slips at inilagay sila ng mga Diyos ng Enem sa isang perpektong posisyon upang simulan ang paggawa ng mga bawal na sanggol. Naalala ni Miss Uto ang kanilang nakaraan at naghalikan siya ngunit kinaiinisan sila ng kanilang mga magulang pagdating sa bahay. Tinulak ni Miss Uto si Yumi para magtago sa ilalim ng sofa at pareho silang nag-iisip kung ano ang mangyayari kung uuwi ang mga magulang mamaya.
Kinabukasan hiniling ng isang estudyanteng nagngangalang Cougar si Miss Uto na mag-hangout ngunit ginawa ni Miss Uto ang lahat ng Sigma at sinabing hindi niya kailangan ng mga kaibigan na naghahanap ng plano kasama ang kanyang kapatid na babae. Sinabi ni Cougar kay Miss Uto na talagang gusto niyang maging kaibigan niya. Nang maglaon dumaan ang mga estudyante sa isang pisikal na eksaminasyon at ang isang estudyante na nagngangalang Minami ay nainggit sa mga pitchel ng gatas ni Yumi habang siya ay kasing flat ng carton. Sinabi sa kanya ni Yumi na nakuha niya iyon sa loob ng isang taon at ipinahid ang kanyang maliliit na peach sa mga melon ni Yumi na umaasang makakasama nito ang kaunti sa laki nito sa kanya. Pagkatapos ay gumawa sila ng fitness test kung saan si Minami ay gumagamit ng mga steroid na nagpapahiya sa mga Olympians. Sumunod naman si Yumi at natatakot na siya ay sumipsip sa sports dahil sinisira nito ang kanyang perpektong imahe. Samantala si Miss Uto ay sumusuko at sumuko ng hindi man lang sinusubukan. Pagkatapos Yumi ay nagsisimula at nagtatapos sa isang magandang marka. Ipinagpatuloy nila ang iba pang mga ehersisyo at binigay ni Yumi sa kanya ang lahat para lamang maging asong babae ni Minami. Pagkatapos tumakbo ay bumagsak si Yumi ngunit nahuli siya ni Miss Uto at ibinigay kay Minami. Nagtataka si Minami kung bakit nandito pa rin si Miss Uto kahit nakaalis na ang lahat ng lalaki. Nang maglaon ay inamin ni Yumi na siya ay isang gulay sa palakasan at si Minami ay natutuwa dahil ito ay nagpaparamdam sa kanya na mas malapit kay Yumi na hindi lahat perpekto. Nagbonding sila kay Yumi na parehong cute at shit sa sports at naging magkaibigan. Sa klase sinubukan ni Yumi na pasalamatan si Miss Uto ngunit tinatrato niya ito na parang isang biro na ikinagalit ni Yumi. Kinabukasan ay nagkasakit si Yumi at sinimula ni Minami na harass si Miss Uto dahil sa paglalagay ng napakaraming tubo ngunit pumasok si Kojire at sinabihan si Minami na ihinto ang paglabag sa kanyang kaibigan. Tinawag ni Minami si Kojire dahil sa pagiging kaibigan lamang ni Miss Uto para makapasok sa palda ni Yumi ngunit ipinahayag ni Kojire na hindi siya kumakain ng asarol. Pagkatapos ng klase binisita ni Minami ang may sakit na si Yumi at na-curious siya tungkol sa relasyon ng kanyang kapatid kay Miss Uto na umaasang magkakapatid sila na mahilig yumuko at makaalis sa mga mesa ngunit tinawag ni Miss Uto na delusional ang mga host. Pagkatapos ay pumasok sila sa silid ni Yumi at sinimulan ni Yumi na isipin si Miss Uto mula noong sila ay nagde-date at sinabihan itong ibigay sa kanya ang kanyang mahal na sausage habang nanunood si Minami ngunit hindi niya iyon nahuhuli. Natauhan si Yumi at hiniling ni Minami kay Miss Uto na tulungan siyang magluto para kay Yumi. Habang nagluluto sinabi ni Minami kay Miss Uto na naramdaman niya na hindi siya clingy sigma ngunit siya ay talagang isang lalaki na nagkaroon ng kasintahan sa nakaraan. Tinanong niya kung ano ang gagawin niya kung makakuha siya ng isa pang babae at kailangan niyang iuwi ito sa bahay para makilala ang pamilya ngunit si Miss Uto ay umiwas sa tanong. Mamaya bago umuwi tinanong ni Minami si Miss Uto kung step-siblings lang ba talaga sila ni Yumi at sabi ni Miss Uto oo. Pagkatapos niyang umalis ay nagseselo si Yumi sa paglalaro ni Minami ng mommy at daddy kay Miss Uto ngunit sinabihan niya itong tumahimik at magpahinga. Nagsimulang mag-malfunction si Yumi at nakiusap kay Miss Uto na huwag na siyang iwan muli at ipinatong ang kamay nito sa kanyang mga pitchel para tulungan siyang makatulog. Nagsisimula siyang maalala ang kanyang nakaraan noong hindi siya isang taunan at nagagawa niyang makipag-date sa isang babaeng tulad ni Yumi. Pagkatapos ay naghiwalay sila pagkatapos ng graduation dahil hindi sila magkatugma ngunit hindi sumang-ayon ang mga Diyos ng anim at muling pinagtagpo sila ng magpakasal ang kanilang mga magulang sa isa't isa na naging step-siblings. Sa kasalukuyan tinatrato ng may sakit na si Yumi si Miss Uto na parang alipin na humihingi sa kanya ng iba't ibang bagay ngunit napagtanto ni Miss Uto na siya ay isang manluloko at talagang malusog. Humingi ng tawad si Yumi at tinukso siya ni Miss Uto dahil kailangan niya ang kanyang mga kamay na lalaki para matulog. Biglang naging kaibig-ibig si Yumi at hiniling kay Miss Uto na huwag na siyang iwan muli. Noong nagde-date sila Yumi ay isang total simp na mahilig magtago ng balloon protector na ibinigay sa kanya ni Miss Uto sa isang kahon at nanalangin dito na parang nahuhumaling. Sa kasalukuyan ay sinisinghot ni Yumi ang damit na panloob ni Miss Uto at napagtanto kung gaano siya kasiraan. Sinisisi niya si Miss Uto sa pagsusuot ng damit na panloob sa unang lugar at sa palagay niya ay dapat lang niyang hayaan ang kanyang mga berry na nakabitin. Iniisip niya na matalo sa taya at mapaparusahan bilang isang maliit na kapatid na babae sa paghampas ni Miss Uto sa mga peach. Hindi niya hahayaang mangyari iyon at plano niyang ibalik ang damit na panloob ng hindi nahuhuli. Pagkatapos ay naghintay siya hanggang sa oras ng pagtulog at pumasok sa kanyang silid. Biglang lumabas si Miss Uto na may hawak na bra ni Yumi at napagtanto nila ang kanilang sitwasyon.
Naglalaro sila ng rock paper at gunting at natatalo si Yumi na magpaliwanag muna sa sarili. Ipinaliwanag ni Yumi na bumalik siya sa dati niyang sarili kung saan itinago niya ang mga regalo nito sa kanya sa isang maliit na kahon at ginamit ang mga ito para pumunta sa kanyang masayang lugar. Nagsimulang mamula si Miss Uto ngunit itinanggi ang sarili na masaya. Sinimulan ni Miss Uto na i-crack ang code na nagsasabi kay Yumi na sa kaibuturan niya ay gusto niyang makita siya nito sa kanyang pinakamay kultura. Sinabi ni Yumi kay Miss Uto na itikom ang kanyang bibig at ipinaliwanag ang kanyang sarili sa pagkuha ng kanyang bra. Ipinaliwanag niya ang ilang bullsty na kwento tungkol sa pagkakahanap niya ng bra nang hindi sinasadya at ang kanyang ama ay naglalakad na pinipigilan si Miss Uto na ibalik ang bra. Pumunta si Yumi at sinabi ang parehong kwento ngunit sa halip ay kasama ang kanyang ina. Pagkatapos ay nagsimula silang magtanong sa isa't isa kung may ginawa silang malikot sa isa't isa na panloob at pareho silang nagkasala ngunit itinatanggi ang lahat ng mga akusasyon tulad ng pag-amoy o pagpapahid ng damit na panloob sa kanilang mga pandiya. Napagtanto nila na pareho silang natalo ng 1 punto sa kanilang laro at iminungkahi ni Miss Uto na pareho nilang magagawa ang lahat ng gusto nila hanggat hindi ito makasire sa pamantayan ng lipunan at pumayag si Yumi. Pagkatapos ng klase nahuli ni Yumi si Miss Uto na nakikipag-date sa isang batang babae na mukhang mas matanda. Tinanong niya si Minami tungkol sa babae ngunit wala siyang alam. Idinagdag ni Minami na hindi nakakagulat na makita si Miss Uto na may kasamang babae dahil siya ay isang chub na may reputasyon sa pag-iimpake ng ilang pulgada. Sa bahay nakita ni Yumi ang sapatos ng isang babae at nagseselos. Kumuha siya ng larawan ng sapatos at tinawagan si Miss Uto para linlangin siya na umalis ng bahay at ang misteryosong babae na mag-isa sa kanyang silid. Pagkaalis ni Miss Uto ay pumunta siya sa kwarto nito para makita ang babae ngunit nandoon si Miss Uto dahil ang babae pala ang umalis. Ipinakita sa kanya ni Yumi ang larawan at humingi ng paliwanag ngunit sinabi ni Miss Uto kay Yumi na suriin ang kanyang sariling silid. Wala siyang nahanap at sinabihan siya ni Miss Uto na iwanan siya ng mag-isa dahil siya ay pagod. Si Yumi ay nagsimulang magpantasya tungkol sa kanyang stepbrother na naglalagay ng tubo sa babae. Pumunta siya sa dining room at napansin ang isang dagdag na upuan sa kanyang hapagkainan at bumalik sa kanyang silid. Nang maglaon ay nagsimulang isipin ni Yumi na siya ay may hindi pagkakaunawaan tungkol sa pakikipagkita ni Miss Uto sa babae. Samantala si Miss Uto ay puno ng Sherlock Holmes at napagtanto na ang misteryosong babae ay pumasok sa kanyang bahay nang hindi niya nalalaman. Ilang araw na ang nakalipas ay iniisip ni Miss Uto ang kanyang sariling negosyo nang lapitan siya ng misteryosong babae at hilingin sa kanya na maging kanyang baby daddy. Hindi niya ito nakikilala at hinubad niya ang kanyang disguise para ibunyag na siya talaga si Minami. Naguguluhan siya kung bakit siya gustong pakasalan ni Minami at sinabi nito sa kanya na gusto niyang maging hipag niya si Yumi. Sinimulan ni Minami na lagyan ng glazing si Yumi na gustong gumawa ng hindi makajos na mga bagay upang sirain ang kanyang tulog habang si Miss Uto ay higit pa para sa kanyang kapatid na mapagmahal sa Alabama. Nang maglaon ay patuloy siyang iniistorbo ni Minami mula sa silid-aklatan hanggang sa kanyang bahay at tinawagan ni Miss Uto si Cougar upang humingi ng tulong sa kanya. Ipinaliwanag ni Cougar na ang Minami ay isang ticking time bomb na hindi titigil sa wala upang makuha ang gusto niya at kahit na nakuha ang kanyang sarili ng isang kasintahan sa nakaraan kung saan ang lalaki ay namatay pagkatapos madrain gabi-gabi ni Minami at ang kanyang obsessive love. Ibinigay ni Cougar kay Miss Uto ang kanyang master plan na tanggalin si Minami sa pamamagitan ng pagpapahinto sa kanya sa pagkahumaling kay Yumi. Pagkatapos ay pumunta si Miss Uto sa silid ni Yumi at inanyayahan siyang makipag-date bilang parusa niya sa insidente sa underwear na ikinagulat niya. Kinabukasan ay nagsimulang magtanong si Yumi kung ano ang ginagawa ng kanyang stepbro ngunit tiniyak niya sa kanyang sarili na normal ang isang date sa pagitan ng magkapatid. Pagkatapos ay nagpakita si Miss Uto na mukhang $1,000,000 at Yumi fold na nakikita ang kanyang tiyanas. Pumunta sila sa isang aquarium at nagsimula ang realidad kay Yumi na nagde-date sila. Paulit-ulit siyang natitiklop sa tuwing nakikita niya ang mapang-akit na tingin ni Miss Uto at hawak nito ang kamay nito na lalong nagpaparizel sa kanya. Parehong nakabalat kayo sina Minami at Cougar bilang naunang gumawa ng mga plano si Cougar kay Miss Uto na ihinto ni Minami ang pagkahumaling kay Yumi sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng ik kapag nakita niya na si Yumi ay may ganoong pag-ibig sa Alabama para kay Miss Uto. Sinabihan ni Cougar si Miss Uto na magsimula sa pamamagitan ng pagpupuri sa damit ni Yumi at ginagamit niya ang kanyang awkward race habang ginagawa iyon na gumagana at ginagawang tiklop si Yumi na parang hindi pa niya nahawakan ang isang lalaki.
Pagkatapos ay hinayla siya ni Miss Uto palapit at nagsimulang tumiklop si Yumi sa kung gaano talaga kainit ang kanyang stepbro habang iniisip ni Miss Uto na magiging kakilakilabot ang date habang patuloy siyang tinatitigan ni Yumi na parang may utang sa kanya. Nang maglaon ay tinawagan ni Miss Uto si Koger upang humingi ng tulong sa pagharap sa awkwardness ngunit tumanggi si Koger dahil ang mga bagay ay maganda sa kanyang paningin. Pagkatapos ay sa kanyang pagpunta sa banyo Yumi cosplays Zoro at naligaw sa daan pabalik sa kanyang petsa. Tinawagan siya ni Miss Uto at inaasahan niyang sisimulan siya nitong lechon dahil sa pagkaligaw ngunit naging matamis siya na naging dahilan upang ibaba ni Yumi ang telepono. Hindi niya maintindihan ang sarili niya sa pagbabawas ng tawag at talagang naguguluhan siya kung ano ba talaga ang gusto niya. Naalala niya noong una niyang nakipag-date kay Miss Uto at naligaw sa isang festival na sumisira sa kanilang date. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad kay Miss Uto dahil hindi niya gustong maging pabigat sa iba lalo na sa mga mahal niya. Hinanap siya ni Miss Uto at pinainom at tiniyak sa kanya ng kanyang alindog na hinding-hindi siya nito iiwan at palagi siyang makakaasa sa kanya. Sa kasalukuyan hinanap siya ni Miss Uto at binigyan siya ng parehong inumin bago siya inihaw dahil sa pagiging bulag na tulala na gustong maligaw. Nang maglaon ay hindi tinanggap ni Yumi ang kawalang galang at naglalaro sila ng isang laro sa pagbibigay ng pangalan sa mga libro. Samantala pinapanood sila ni Minami at iniisip na nagsasaya sila. Ipinagpatuloy ng step-sibling ang kanilang date habang patuloy silang nag-iiho sa isa't isa habang nagpapaalala sa isa't isa kung gaano sila katalino kung ikukumpara. Nagsimulang magmonolog si Miss Uto tungkol sa kung paanong pagkatapos nilang maghiwalay ay sinimulan niyang kamuhian ang bawat bagay tungkol sa kanya kasama na ang mga bagay na pinakamamahal niya tungkol sa kanya na siyang pinakamasakit sa kanya. Gamaan ang pakiramdam niya na blessing na ngayon ang relasyon niya bilang kapatid kumpara sa toxic na relasyon nila noon. Pagkatapos ng date ay umalis muna si Yumi at lumapit si Minami kay Miss Uto na parang wala siya doon noong una. Humingi siya ng paumanhin sa pagpasok sa kanyang tahanan at nakiusap sa kanya na huwag sabihin kay Yumi. Tinanong siya ni Miss Uto kung bakit siya nag-iwan ng dagdag na upuan sa kanyang hapagkainan at sinabi niya sa kanya na ito ay ang kanyang maliit na maling akala at gusto pa rin niyang maging baby mama niya para maging hipag niya si Yumi. Sa bahay ay sinusubukan ni Yumi na alamin kung bakit siya tinanong ni Miss Uto na makipag-date at kung kaninong sapatos ang nasa bahay. Umuwi si Miss Uto at hiniling sa kanya ni Yumi na maging kanyang munting modelo bilang parusa sa insidente ng damit na panloob. Kinukuha niya ang mga larawan niya upang maging kanyang midnight bean fleeking material at nagtatapos sa milyon-milyong larawan. Binigyan siya ni Miss Uto ng isa pang kahilingan at hiniling niya sa kanya na yakapin siya mula sa likod at tuparin ang kanyang masasamang pantasya. Kinabukasan walang nagbago at nagsimulang maging saplade si Koger at sinabihan si Miss Uto na tawagan siya sa tuwing magsisimulang magalit muli si Minami. Noong mga estranghero pa sila Miss Uto at ang nerdy na si Yumi ay nag-enjoy sa panunood ng buwan at ito ang unang pagkakataon nilang mag-cross ang landas. Sa panahon ngayon gusto ni Yumi na sumama si Miss Uto para bumili ng regalo para sa Mother's Day na nakalimutan na niya. Tumanggi si Miss Uto na parang isang tamad na tulala at muling nagpakita si Yumi na mukhang cute na naging dahilan ng pagkalaglag ng panga ni Miss Uto kaya nawalan siya ng isang punto sa kanilang munting laro ng pagiging normal na magkakapatid. Pagkatapos ay makakatanggap siya ng parusa sa pagsali kay Yumi para bumili ng regalo. Sa tren ay nadulas siya at itinulak ang sarili sa katawan ni Yumi ngunit sinabihan niya ito na manatili muna para mas ma-enjoy niya ito. Nang maglaon ay naghahanap sila ng mga regalo mula sa isang kawali hanggang sa isang plato ngunit sa huli ay binigyan siya ng isang bouquet na nagpaluha sa kanyang tuwa at mukhang nabalisa si Miss Uto. Nang maglaon ay nahanap ni Yumi si Miss Uto na nagdarasal para sa kanyang namatay na ina at napagtanto niyang nandoon ito gumagapang sa kanya. Umupo si Yumi sa tabi niya para alalayan siya dahil hindi pa niya kilala ang kanyang ina sa buong buhay niya. Pagkatapos ay may ideya si Miss Uto na bigyan ng regalo ang kanilang mga magulang sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng ilang oras na mag-isa upang mabunggo ang mga tiyan. Nagsisimula silang mag-isip ng mga paraan upang makamit ito at ang utak ni Miss Uto ay nagmumungkahi na magpalipas sila ng gabi sa isang lugar sa halip na iwan ang mga magulang na mag-isa. Nagsimulang mag-isip si Yumi ng mga di makajos na kaisipan at tinawag siya ni Miss Uto na tulala dahil may magkakahiwalay na silid. Kinabukasan ay nakakuha si Miss Uto ng isang lugar na pupuntahan nila kasama si Miss Uto na nananatili sa Kogiers at si Yumi ay nananatili sa Minami kung saan lumalabas na magkapitbahay sila.
Pagkatapos ay pumunta sila sa kanilang apartment at pinasalamatan ni Minami si Miss Uto sa pagpapahiram sa kanya ng kanyang stepsister para dilaan ni Minami ang mga paa ni Yumi habang siya ay natutulog. Pagkatapos ay pumunta silang dalawa sa kanilang mga silid at parehong ipinaliwanag ni na Minami at Kogir na sila ay mga kaibigan noong bata pa sila, they are childhood friends na hindi close sa isa't isa. Nagsimulang mag-usap ang mga lalaki tungkol kay Yumi at sumisigaw si Kogir na mahal ni Miss Uto ang mga malalaking pitchel ni Yumi sa kanyang sarili na ikinahiya ni Yumi sa katabi na simulang abusuhin ang mga pader. Tumanggi si Miss Uto na kunin ang mga bulsti ni Kogir at itali siya bago basahin ang kanyang nakakahiyang talaarawan ng pagnanais na maging baby daddy ni Minami sa hinaharap na ikinahihiya ni Minami na katabi na magsimulang lumabag sa mga dingding. Nang maglaon ay napunta silang lahat sa iisang restaurant at parehong alam ni na Minamo at Kogir ang paboritong order ng isa't isa habang tinatanggihan na kilalanin na sila ay malapit. Pagkatapos ay pumunta si Miss Uto sa fountain ng inumin ngunit hindi niya alam kung paano ito gamitin at si Yumi ay nag-pop up upang ihaw siya bilang isang talunan na hindi kailanman kumain sa labas kasama ang mga kaibigan. Ipinakita niya sa walang kaibigan na talunan kung paano ito natapos sa paghahalo ng mga inumin at nauwi sa gis ng Hulk sa kanyang baso. Pagkatapos ay tinatawanan ni Minami ang green peas drink ni Yumi dahil hindi rin siya lumalabas kasama ang mga kaibigan upang kumain. Parehong may nuclear waste sina Yumi at Miss Uto sa kanilang baso at parehong natatawa sina Minami at Kogir sa mga step-siblings ng natalo. Pagkatapos ay itinulak ni Minami ang kanyang mga hindi umiiral na melon kay Miss Uto na humihiling sa kanya na turuan siya habang pinagseselosan si Yumi ngunit sinabi ni Miss Uto kay Minami na tanungin si Yumi sa halip. Nagsimulang magkaroon ng kumpiyansa si Yumi sa pagiging mas matalino kaysa kay Miss Uto ngunit inilagay niya ito sa kanyang lugar sa pamamagitan ng pagsasabi na ang kanyang pinakamahusay na pagtatangka ay kasing husay lamang ng kanyang tamad na pagtatangka sa pag-aaral na ikinagalit niya. Pagkatapos ay nagreklamo si Kogir tungkol sa pag-aaral at tinanong si Miss Uto kung bakit siya nag-aaral gayong ang kanyang mga marka ay sapat na. Sinabi ni Miss Uto kay Kogir na gusto niyang talunin si Yumi sa mga grado at gawin itong asong babae. Nagsisimula silang mag-usap tungkol sa ilang pilosopiko na keso na nagbibigay inspirasyon kay Kogir na talunin si Minami sa mga grado. Sa gabi ay parehong natutulog sina Kogir at Minami habang si Miss Uto at Yumi ay gising na nanunood ng buwan. Naalala ni Yumi noong magkasama silang nanunood ng buwan at nagulat si Miss Uto na naalala niyang gumamit siya ng cheesy line para sabihin sa kanya na gusto niya siya. Sinasabi niya sa kanya na noon ay may nararamdaman na siya para sa kanya. Napagtanto nila na mananatili silang magkakapatid magpakailanman at pareho nilang iniisip na nakakainis. Kinabukasan ay niyaya ni Minami si Yumi na sabay na umuwi at tumanggi si Yumi dahil gusto niyang mag-aral pa sa study hall. May mga babaeng pumasok at pinag-uusapan kung paano kailangang ipagtanggol ni Yumi ang kanyang titulo bilang pinakamatalinong asong babae sa paaralan. Nang maglaon ay nagsimulang maramdaman ni Yumi ang pressure ng pagiging pinakamatalino at naalala niya noong natalo siya ni Miss Uto sa math na siyang specialty niya. Nagalit ito sa kanya na mag-aral na parang baliw at makuha muli ang kanyang posisyon bilang nangungunang aso na ginawa niya. Napansin niya na si Miss Uto ay walang pakialam sa pagkatalo at siya ay naninirahan sa kanyang ulo ng walang upa. Sa kanya napagtanto na hindi iyon totoo at handa siyang mawala ang lahat ng walang pakialam. Sa kasalukuyan si Miss Uto ay nanginginig lang at si Yumi ay nagsimulang magsalita ng basura tulad ng hipon na si Dennis Raman tungkol sa kanyang pagiging manluloko at hindi niya nagawang talunin siya. Hindi niya kinukuha ang kawalang galang at sinabi sa kanya na matatalo niya siya. Kinabukasan ay ipinagpatuloy nila ang trash talk at sinabi sa kanya ni Yumi na ang pagiging pinakamatalino ay nagbibigay sa kanya ng posisyon sa buhay na kasalukuyan niyang ginagalawan. Pagkatapos ay magsisimula ang pagsusulit at hinuhusgahan ni Yumi na nakakuha siya ng 74 sa kanyang pagsusulit. Nag-aalala siya na matalo ni Miss Uto ang kanyang grado at pumunta sa kanyang silid upang suriin. Nalaman niyang sinabotahin niya ang sarili kaya matataas ang grades niya at asar ito sa kanya. Tumanggi siyang manalo kay Miss Uto sa pamamagitan ng hindi niya pagbibigay ng kanyang makakaya at pakiramdam niya ay minamaliit siya nito. Lumitaw ang ina at pinigilan si Yumi sa paghampas sa kanya. Nagalit din si Miss Uto at nanginginig sa takot ang ina at tinawag ang ama. Sinabi ni Miss Uto kay Yumi na hindi tulad niya ang kanyang status ay hindi nakadepende sa kanyang mga marka kaya naman hinayaan niya itong manalo. Umiiyak si Yumi at sinabihan siya na hindi tama bago tumakbo sa kanyang silid. Pagkatapos ay nagpa siya si Yumi na ihinto ang pag-aalaga at tumuon sa tuktok na lugar.
Kinabukasan nagdeklara ng digmaan si Miss Uto at sinabihan si Yumi na higpitin ang matamis na pisngi habang ipapakita nito sa kanya kung ano ang hitsura ng plot armor. Naging maayos ang mga pagsusulit at dumating ang araw ng resulta. Tinitingnan ni Yumi ang mga resulta at nakitang pumangalawa siya sa likod ni Miss Uto. Saka napagtanto ni Yumi na wala na siya sa taas at inaasahan niyang lalayuan ang mga kaibigan niya pero sumulpot ang mga kaibigan niya at nagbigay ng suporta sa kanya na hindi inaasahan ni Yumi. Napagtanto ni Yumi na ang pagiging pinakamatalino ay hindi tumutukoy kung sino siya dahil ganoon pa rin ang pakikitungo sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay iniisip ni Yumi si Miss Uto bilang ang tanging tao na nakakaintindi sa kanya at hinanap siya sa library. Nakita ni Yumi si Miss Uto kasama ang isang batang babae na nagngangalang Asuna na gusto ang parehong libro sa kanya. Nagbubuklad sila sa kanilang cheesy philosophical talk tungkol sa kung paano maging isang kaibigan at sinabi ni Asuna kay Miss Uto na kaibigan niya ito. Hiniling ni Asuna kay Miss Uto na isuot ang kanyang mga medyas para sa kanya at masaya niyang isinuot ang mga medyas sa kanyang malambot na mga binti habang nakikita niya siya bilang kanyang pinakamalapit na kaibigan. Pagkatapos ay nakilala nila si Minami sa tabi ni Yumi at si Asuna ay natatakot kay Minami na isang extrovert na mahilig magtanong. Umuwi si Yumi at nakaramdam siya ng selos na nakikita ang kanyang stepbrother na malapit sa ibang babae ngunit ayaw niyang aminin. Kinabukasan ay nagsimulang maging sobrang mabait si Yumi kay Miss Uto at nakaramdam siya ng kilabot sa kanya. Sinabi ito ni Miss Uto sa kanyang matalik na kaibigan na si Asuna at sinabihan niya si Miss Uto na ihinto ang pagiging bola gobbler at direktang tanungin ang kanyang kapatid na babae. Pagkatapos ay sinimulan niyang pag-usapan ang tungkol sa philosophical sa kung gaano siya kahirap sumama sa Agos at naging inspirasyon nito si Miss Uto na ihinto ang pagsunod sa Agos kapag nasa paligid niya si Yumi ngunit sinabi niya kay Asuna na hindi na niya kailangang sundin ang anumang daloy sa kanya. Nang maglaon ay nakilala ni Miss Uto si Yumi sa kanyang gwapong anyo at pinisil si Yumi ng napakalakas na parang isang pretzel. Pagkatapos ay sinabi ni Miss Uto kay Yumi na kinasusuklaman niya kung paano ito kumikilos at hinihiling sa kanya na ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Inamin ni Yumi na nagseselos siya kay Asuna at ang ideya na siya ang kikiliti sa kanyang adobo at tinanong si Miss Uto kung bakit kinasusuklaman niya ang kanyang bagong gawa. Ayaw ni Miss Uto na tumigil si Yumi sa pagiging hype dahil parang hindi sila nagde-date. Tinanong ni Yumi si Miss Uto kung okay lang bang magselos ang magkapatid sa kanilang kapatid at sinabihan siya ni Miss Uto na nakakatakot. Kinabukasan ay sinubukan ni Yumi na igiit ang kanyang pangangibabaw kay Miss Uto kay Asuna ngunit gulat na gulat si Asuna nang makitang hindi umaatres si Asuna na nagpapakatanga kay Yumi. Tinanong ni Asuna kung may nagawa ba siyang mali at sinabi ni Miss Uto kay Asuna na nagseselos si Yumi sa pag-aakalang gusto niya ang kanyang stepbrother. Nagsimulang mag-malfunction si Asuna at napatunayang hindi siya interesado kay Miss Uto sa pagsasabing mas gusto niyang halikan ang mabahong pisngi nito kaysa sa malambot nitong labi. Maya-maya ay sabay-sabay silang umuwi at pareho sina Minami at Yumi ay hindi pa rin kumbinsido na ayaw kainin ni Asuna ang sausage ni Miss Uto. Noong nagde-date ang magkapatid ay si Yumi ang may hawak ng mga bola at nagbigay ng love letter kay Miss Uto ngunit lumiit ang mga bola nito at hindi niya ito binigay. Naramdaman niya na wala ng second chance at binigay kay Miss Uto ang love letter na tinanggap niya at naging boyfriend ni Yumi. Sa kasalukuyan ay nakakakuha si Asuna ng isang misteryosong liham na nagbabanta na alam nila ang kanyang mga sekreto at gusto nilang makilala siya ng mag-isa. Pagkatapos ay pumunta siya sa lokasyon at ang nagpadala ay sina Minami at Yumi. Sinimulan ni Minami ang panunukso tungkol sa sekreto ni Asuna at si Asuna ay nagbuhos ng mga beans na minsan ay naging viewer niya para sa mga online na tagahanga ngunit hindi iyon ang sekreto na alam ni Minami. Pagkatapos ay tinanong ni Minami si Asuna kung gusto niya si Miss Uto at sumasang-ayon siya ng buong dibdib. Natarante sila at sinabi ni Yumi kay Asuna na ang ibig nilang sabihin ay romantiko at sinabi sa kanila ni Asuna na sila ay delusional. Tinanggihan nila ang sagot ni Asuna at ginawa siyang crack. Ipinakita nila sa kanya ang isang video ng isang natutulog na Miss Uto at nagsimulang bumulong si Minami sa mga sitwasyon ni Asuna kung saan magkakaroon ng matinding pag-eehersisyo si Miss Uto kasama niya. Namumula si Asuna pero hindi niya alam kung mahal niya si Miss Uto o hindi. Ipinaliwanag ni Asuna na hindi pa siya umibig noon at nabigla ito pareho kina Minami at Yumi. Iminumungkahi ni Minami na kapwa nila tutulungan ni Yumi si Asuna na makipag-date kay Miss Uto ngunit tinanggihan ito ni Asuna dahil masaya siya sa kasalukuyang relasyon nila ni Miss Uto.
Ipinaalala ni Azana kay Yumi ang kanyang dating sarili kapag wala siyang tiwala at hinikayat ni Yumi si Azana na ihinto ang pagiging maliit at maging kasintahan ni Miss Uto sa halip kung saan ibibigay niya sa kanya ang lahat ng pagmamahal na kailangan niya. Humalukip-kip si Azana at gustong maging girlfriend ni Miss Uto. Hindi sila nasasabik na i-date si Azana kay Miss Uto ngunit nagsimulang magduda si Yumi kung okay lang ba siya dito. Kinabukasan gusto nilang makita ang normal na pakikipag-ugnayan ni Azana kay Miss Uto at hanapin ang mga kahinaan ni Miss Uto. Tapos si Azana ay tumatambay kasama si Miss Uto gaya ng dati habang si Yumi at Minami ay nag-espy sa kanila. May nakita silang breakthrough at binalaan ni Miss Uto si Azana na nakadisplay ang kanyang panty na ikinahihiya ni Azana. Nang maglaon ay napagtanto nila na nakikita ni Miss Uto si Azana bilang isang dude na nag-iimpake ng mga planong summon na ilagay ang mga naglalakihang pitchel ni Azana para matiklop si Miss Uto. Sinimulan ni Minami ang paglalaro ng mga melon ni Azana at sinabi sa kanya na gamitin ang mga sanggol na iyon sa kanyang kalamangan. Pagkatapos ay itinulak ni Azana ang kanyang matabang pitchel sa Miss Uto ngunit napuno siya ng sigma at sinabihan si Azana na itabi ito. Sinimulan ni Azana ang first move at patuloy na itinutulak ang kanyang mga melon habang umiiyak. Nang maglaon ay nag-aalala si Azana na masisira nito ang kanyang pagkakaibigan dahil nakikita niya ang pagkagusto sa isang tao bilang extension lamang ng pagkakaibigan at napagtanto ito ni Yumi. Sinabi ni Yumi kay Azana na maaari siyang bumalik sa normal habang si Minami ay nagmumungkahi na bigyan si Azana ng pagbabago. Pagkatapos ay pumunta si Azana sa Miss Uto pagkatapos lumiko mula sa 10 hanggang 12 ngunit si Miss Uto ay mas siksik kaysa sa isang laryo at hindi nakikita ang kanyang kagandahan. Lalong naging agresibo si Azana at papalapit kay Miss Uto habang patuloy itong umiiwas sa kanya at nagbabanta na bibigyan niya ito ng parusa kapag patuloy niyang ginagawa ito. Nagsimulang maging malikot si Azana at hiniling kay Miss Uto na parusahan siya. Pagkatapos ay sinimulan ni Miss Uto na guluhin ang kanyang buhok at si Azana ay nakaramdam ng pang-aapi. Hiniling sa kanya ni Azana na ayusin ang kanyang buhok at sinimulan niyang sukleyan ang kanyang buhok. Pagkatapos ay sinabi ni Minami kay Azana na manalangin sa mga Diyos ng anim at magtapat kay Miss Uto bago siya makahanap ng isang batang babae na may mas makatas na pitchel kaysa sa kanya. Pakiramdam ni Azana ay hindi siya sapat dahil ang kanyang mga melon lamang ang kanyang magandang asset ngunit tiniyak ni Yumi kay Azana na malaki ang tsansa niyang maging kasintahan ni Miss Uto. Nang maglaon ay tinanong ni Minami si Yumi kung siya ay nasa sabik na makita ang kanyang stepbrother na may mapalakpak ngunit nag-aalala sila na ang isang sigma na tulad ni Miss Uto ay maaaring hindi makahanap ng halaga sa isang kasintahan. Kinabukasan ay inihanda nila si Azana para sa kanyang pag-amin at binati ang kanyang kapalaran habang sila ay nagtatago upang gumapang sa kanyang pag-amin. Pagkatapos ay nagpakita si Miss Uto at si Azana ay kinabahan ngunit pinatahimik siya ni Miss Uto sa kanyang pagbangon. Tumahimik si Azana at nagsimulang magkwento tungkol sa kung gaano siya kasaya na makahanap ng isang tulad niya na hindi tinatrato siya na parang freak at ipinagtapat niya ang kanyang nararamdaman sa kanya habang si Yumi naman ay nakikinig. Nag-react si Miss Uto na parang isang tunay na ginoo at tinatanggihan siya ng maganda dahil may tao na siya sa puso niya at ayaw niyang makita siyang umiiyak habang si Yumi ay gulat na marinig ang lahat ng ito dahil pakiramdam niya ay siya iyon. Sa kanyang puso ay nararamdaman ni Yumi na mas bagay si Azana para kay Miss Uto kaysa sa kanya. Kinabukasan parehong nabigla sina Minami at Yumi na si Azana ay bumalik sa pagiging cool kay Miss Uto at sinabi ni Azana sa kanila na kaibigan pa rin niya si Miss Uto na mas ikinagulat nila. Pagkatapos ang lahat ay bumalik sa normal at hiniling ni Azana kay Miss Uto na makita ang kanyang koleksyon ng libro sa kanyang silid dahil gusto niyang malaman kung sinong babae sa kanyang libro ang nagpapatingle sa kanyang Pringle kapag nabasa niya ang mga ito. Sinimulan niya itong panunokso ngunit nagbanta siya na titigil na sila sa pagiging homies at si Azana ay humingi ng paumanhin sa pamamagitan ng pagpisil ng kanyang mga melon sa kanyang braso. Napatiklop si Miss Uto nang makita ang kanyang mga inosenteng anting-anting at pumayag na pumunta siya sa kanyang bahay. Pagkaraan ng mga araw nakipagkita si Azana kay Yumi at Minami at inihaw nila siya para sa pananamit na parang sirang bastarda. Plano nilang gawing magandang sirena si Azana mula sa isang pangit na blobfish sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kumpletong makeover. Pagkatapos ay sumubok sila ng ilang mga damit at nakakahiya kay Azana na magsuot ng isang bagay mula sa isang pelikulang Michael Bay. Nagulat sila nang makita ang laki ng melon ni Azana at hinawakan sila ni Minami upang subukan ang mga jiggles.
Ipinagpatuloy nila ang paglalagay sa kanya ng iba't ibang damit ngunit ginagawa ng kanyang mga plano ang lahat ng mga costume na parang nagtatrabaho siya sa isang red light district. Noong nililigawan niya si Miss Uto binibigyan niya siya ng laro para magbihis ng kahanga-hanga para sa date nila ni Miss Uto ngunit hindi siya binigyan ng anumang papuri na gusto niya. Biglang pinuri ni Miss Uto ang mga damit ni Yumi sa huli ngunit sinabi sa kanya na huwag magsuot ng miniskirt habang nasa publiko at nakita ito ni Yumi bilang pagiging possessive niya sa kanya na nagpapasaya sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita ni Yumi ang kanyang bagong estilo kay Minami at naramdaman ni Azana at naramdaman ni Yumi na ang kanyang bagong estilo ay binabago lamang siya mula sa maganda hanggang sa napakarilag. Oras na ni Azana na subukan ang kanyang bagong estilo at gumawa siya ng isang malaking wheelie move para tanungin si Miss Uto ng direkta sa kanyang opinyon at ito ay nagbibigay sa kanyang kumpiyansa na huminto sa kanyang bahay at magsuot ng kanyang bagong damit. Samantala naalala ni Miss Uto noong gusto ni Yumi na magbasa ng bagong libro ngunit masyado siyang sira para bilhin ito at inalok niya itong pumunta sa kanyang bahay dahil mayroon siyang buong serye. Nagsimulang magkamali si Yumi at napagtanto ni Miss Uto kung gaano kasira ang kanyang alok. Maya-maya ay pumunta si Azana sa bahay ni Miss Uto at hindi makapaniwala ang mga magulang sa mga pitchel na dala ni Azana. Pagkatapos si Azana ay nasa silid ni Miss Uto at si Yumi ay nagpa-pop up upang matiyak na hindi susubukan ng kanyang stepbrother ang anumang kultura. Nagsimulang magdeking si Azana sa isang libro at binasa ito habang nakahiga sa kama ni Miss Uto. Nagsimulang magmukmok si Yumi nang makita si Azana sa kama ni Miss Uto ngunit parehong cool sina Azana at Miss Uto dahil magkaibigan lang sila. Pinatahimik ni Miss Uto si Yumi habang ituturing niya si Azana bilang isa sa mga kaibigan niyang hindi umiiral na gabay. Pagkatapos lahat sila ay gumugugol ng oras sa pagbabasa ng mga libro at pagkatapos ng isang oras ay tinapos ni Azana ang libro at hiniling kay Miss Uto na imasahe siya habang ang kanyang malalaking pitchel ay sumasakit sa kanyang mga balikat. Nagsimulang umarte si Azana ng kaibig-ibig na nagpatiklop at nagpamasahe sa kanya ni Miss Uto. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang kamay na lalaki sa kanyang mga balikat at si Azana ay nagsimulang gumawa ng malakas at masayang ingay na nagseselos kay Yumi upang simulan ang pagsabog sa kanila. Parehong-pareho ang wavelength ni na Azana at Miss Uto at sinimulan nilang litsyon si Yumi dahil sa pagiging stepsister nitong gustong makaalis sa isang vending machine. Pagkatapos ay hiniling ni Azana kay Miss Uto na isuot ang kanyang medyas para sa kanya at mas inis si Yumi. Nang maglaon ay tinanong ni Yumi si Azana kung gusto pa rin ba niya si Miss Uto at sinabi niyang oo nang walang gulo dahil gusto niya si Miss Uto bilang isang lalaki at isang kaibigan. Ipinaliwanag ni Azana na malulungkot siya kung makakahanap si Miss Uto ng bago dahil ayaw niyang mawala ang nag-iisang taong tinuturing niyang kaibigan. Pagkatapos ay tinanong ni Yumi si Azana kung hindi rin niya ito kaibigan at ipinaliwanag ni Azana na hinding-hindi mapupunan ni Yumi ang lugar ni Miss Uto. Pumunta si Yumi sa kwarto ni Miss Uto at hinubad ang kanyang medyas bago niya hiniling na isuot ito sa kanya dahil sa selos. Isinuot niya ang mga iyon sa kanya at nagsimula siyang gumawa ng masasayang ingay habang papataas ito ng pataas sa kanyang mga hita. Pagkatapos si Azana ay umuwi at sinabi kay Miss Uto na ang kanyang mga magulang ay patuloy na nagtatanong sa kanya kung siya ang magiging baby mama ni Miss Uto ngunit ipinaliwanag niya ang sitwasyon na may ilang tinanggihan siya. Pagkatapos ay pinakiusapan ni Azana si Miss Uto na maging mabait sa kanya dahil hindi pa rin siya nakaka-move on pagkatapos natanggihan at sinabi sa kanya na masaya siyang magbasa ng mga libro sa kanyang silid. Ang kanyang mga salita ay nagpapaalala kay Miss Uto ng mga oras nila ni Yumi nang magkasama silang nagbabasa ng mga libro. Noong nagde-date sila ni Yaya ni Miss Uto si Yumi sa bahay nito at pareho silang kinakabahan. Sinabihan siya ni Miss Uto na maupo at nasa sabik siyang maupo sa kanyang kama para maamoy niya ang kanyang mabangong jizz. Kinakabahan si Yumi habang si Miss Uto ay patuloy na nakatingin sa kanya at nagtama ang mga mata nila sa isa't isa na senyales ng isang halik. Napapikit si Yumi ngunit naduwag si Miss Uto at nag-alok na magbasa ng libro. Pagkatapos ay nagbasa sila ng mga libro ng ilang oras at sumenya si Miss Uto para sa isa pang halik ngunit kinansela ito na parang wimp at nag-alok na ihatid si Yumi pauwi. Pagkatapos ay inihatid ni Miss Uto si Yumi pauwi at nalungkot si Yumi na hindi nakagalaw si Miss Uto dahil matagal na silang magkasintahan. Narating nila ang bahay ni Yumi at pagkaalis ni Miss Uto ay isinumpa ang kanyang sarili sa pagiging duwag na walang bola para ibigay sa kanya ang kasiyahang gusto niya. Makalipas ang isang taon ay nalaman nilang hindi sila magkaklase at malungkot si Yumi dahil mag-isa lang siya ngayon sa klase at nami-miss niya si Miss Uto.
Pinapakalma niya ito at ipinangako na gugugol sila ng mas maraming oras sa labas ng klase. Makalipas ang isang araw, masayang sinabi ni Yumi kay Miss Uto na nagkaroon siya ng kaibigan at nagpapasalamat kay Miss Uto sa pagtulong sa kanyang kumpiyansa. Nang maglaon ay nagsimula siyang lumayo kay Miss Uto bilang pabor sa kanyang bagong kaibigan at nalungkot siya tungkol dito. Pagkatapos ay kumilos si Miss Uto na parang tulala at sinabihan si Yumi na wala siyang pakialam sa kanyang mga kaibigan na pigilan siya sa pagsasalita tungkol sa kanila. Nang maglaon ay pinagsisihan ni Miss Uto ang kanyang mga pagsabog at planong humingi ng tawad kay Yumi. Sa paaralan ay tinanggihan ni Yumi ang kanyang mga kaibigan na tumambay para sa kapakanan ni Miss Uto, ngunit natagpuan siya sa library na nakikipag-usap tungkol sa mga libro sa ilang pangit na aso. Nakaramdam siya ng kirot na makita ang dalaga na nakaupo sa kanyang upuan at nagtatago sa kanila. Pagkatapos umalis ng babae ay pumunta si Yumi kay Miss Uto at humingi siya ng tawad sa pagiging butas noong isang araw at ipinaliwanag niya na nagseselos siya dahil gusto niya ito para sa kanyang sarili. Sinimulan ni Yumi ang kanyang kontrabida arc at tinawag ang mga hangal habang siya mismo ay nakikipag-hangout sa ibang mga babae. Sinimulan ni Yumi na akusahan si Miss Uto ng pagdaraya para sa pagpayag sa ibang babae na umupo sa tabi. Sa unang lugar ay nagkita sila at sinabi ni Miss Uto sa kanyang magiging baby mama na siya ay delusional. Nang maglaon ay napagtanto ni Yumi na siya ay isang tulalo, ngunit nasasaktan siya na makita si Miss Uto na may kasamang ibang babae sa kanilang espesyal na lugar. Samantala alam ni Miss Uto na siya ay isang insecure na talunan na kailangan lamang na huminto sa pagiging isang jackass at magtiwala sa kanyang kasintahan. Pagkatapos ay hindi sinasadyang nagkita sila sa isang silid-aklatan kung saan ang mga bagay ay awkward at pagkatapos ay nagsimula sila para sa nangyari. After make-up may friction pa rin sa pagitan nila at ramdam na ramdam nilang dalawa. Si Yumi ay pumunta sa isang festival na mag-isa, hindi tulad ng una niyang pakikipag-date kay Miss Uto, at nagdedelusyong nagnanais na si Miss Uto ay mag-pop up at mahanap siya tulad noong nakaraang taon, ngunit hindi siya dumating. Tapos 1-year anniversary na nila at malayo pa sila sa isa't isa. Ang mga mag-aaral sa paaralan ay naghahanda para sa isang festival at natapos ang palabas nang hindi kinakausap ni Miss Uto si Yumi kahit isang beses. Dumating ang Pasko at nag-iisa si Yumi na nagnanais na magpakita si Miss Uto at mas mainit tulad ng nakaraang taon. Dumating ang Valentine at nananatiling pareho ang mga bagay. Pagkatapos ay malamig silang naghiwalay pagkatapos ng ilang buwan na hindi nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Kawawa si Miss Uto habang hindi sila nakikipag-ugnayan at ang paghihiwalay ni Yumi ay parang kalayaan. Hindi nagtagal ay nagkita silang muli at naging magkapatid. Sa kasalukuyan ay nagsisimula silang mag-asaran sa isa't isa tungkol sa pagiging virgin loser dahil sa walang ginagawa noong una silang magkasama sa kwarto ni Miss Uto. Nagsimula silang magtalo na dapat ay bumagsak na sila sa negosyo at yumuko sa isa't isa. Makalipas ang mga araw ay pareho silang mag-isa sa bahay at napansin ni Yumi ang isang ipi sa kanyang silid na ikinagulat niya. Tumakbo siya sa kwarto ni Miss Uto na parang isang maliit na duwag at nagmakaawa na manatili doon. Pagkatapos ay nananatili siya sa kanyang silid na ayaw makipagkita sa isang ipis at natutulog sa kanyang kama kasama siya sa tabi niya. Inihaw niya siya dahil hindi siya nagkaroon ng pasilidad para dalhin siya sa cloud sham at sinabihan siya nitong tumahimik at matulog. Lumingon si Miss Uto at nakita siyang natutulog kaya napatiklop siya at tinawag ang kanyang pangalan. Kinabukasan ay nagpatuloy si Yumi sa pakikipag-usap na tinatawag si Miss Uto na isang maliit na asong babae na natatakot sa mga bug at pinagtatawanan ng mga magulang ang kanilang mga anak na tinatawag silang matandang mag-asawa na nag-aaway. Ipinaalam sa kanila ng ama ang kanilang paglalakbay para makipagkita sa mga kamag-anak at magdala ng swimsuit. Tumalo ng ina at sinabihan si Yumi na mamili ng swimsuit at isama si Miss Uto. Pagkatapos ay nagbihis si Yumi at tinanong siya ni Miss Uto kung bakit siya nakasuot ng salamin at sinabi niya sa kanya na ito ay isang pagbabalat kayo para sa ayaw niyang makitang kasama ng isang talunan tulad ni Miss Uto at dapat din siyang magsuot ng sombrero para magkaila. Pagkatapos ay sumubok si Yumi ng swimsuit at gusto niyang ipakita ito kay Miss Uto na siyang nagpatiklop sa kanya sa kombinasyon ng kanyang mga jog at salamin. Sinimulan niyang tingnan ang bawat kurba at detalye nito na nagpapabilis ng unti-unting pagtibok ng kanyang puso sa isang segundo. Hiniling niya sa kanya na purihin ang swimsuit, ngunit lumayo siya at pinupuri ang kanyang mga balak na kilabot sa kanya. Sa kanilang pag-uwi ay masaya si Yumi na pareho niyang nakuha ang kanyang swimsuit at ang mga mata ni Miss Uto sa kanyang mga pitchel. Bigla silang napunta sa lugar ng kanilang unang halik at nagsimulang makaramdam ng nostalgia.
Tinulungan sila ng mga anim na Diyos na mapunta sa posisyon ng paghalik ngunit pinigilan ni Miss Uto ang sarili sa paghalik kay Yumi. Sa bahay ay nagiging awkward ang magkapatid sa isa't isa at kinukutya sila ng mga magulang bilang mga first-timer na hindi alam kung saan ito ilalagay. Makalipas ang mga araw tumambay sina Miss Uto Yumi at Asuna para sa ilang Netflix at chill ngunit si Yumi ay nagseselos kay Asuna na nakahiga sa tabi ng basura ni Miss Uto. Binuksan ni Asuna ang kanyang hoodie para ipakita ang kanyang mga tuta na lalong ikinaiinggit ni Yumi. Nagsimulang kumamaw si Asuna sa kanyang mga melon at naisip ni Yumi ang isang senaryo kung saan gulong lang si Asuna at kinuha ang plot device ni Miss Uto. Pagkatapos ay natapos ang pelikula at parehong sina Asuna at Miss Uto ay nagsimulang magsalita ng sopistikadong kalokohan tulad ng isang direktor ng pelikula na may fetish sa paa at hindi maintindihan ni Yumi ang tema. Nauuhaw si Miss Uto at humingi ng inumin kay Yumi na binigyan niya ng sarili niyang tasa para inumin niya. Si Asuna ay nagsimulang kumilos na parang isang birhen at sinabi sa kanila na ito ay isang hindi direktang halik ngunit gusto ng magkapatid na panatilihin ito sa pamilya. Humikab si Miss Uto at hiniling ni Asuna na ipatong niya ang ulo niya sa kondongan niya pero pinigilan sila ni Yumi. Binigyan ni Asuna si Miss Uto ng isang alok na hindi niya maaaring tanggihan na makita ang kanyang napakalaking baden-kaden mula sa ibaba ngunit si Miss Uto ay natulog sa kondongan ni Yumi sa halip. Inihayag ni Asuna ang kanyang fetish sa tainga at gustong linisin ang tenga ni Miss Uto ngunit sinabi ni Yumi sa kanyang kakaibang puwet na lumayo sa bakana ng kanyang kapatid. Gusto siyang halikan ni Asuna ngunit sinabihan ni Yumi ang mainit na hangal na pakalmayan ang sarili at iligtas ang kanyang unang halik. Nagsimulang magdaldaw si Asuna tungkol sa pagnanais na maging isang non-PG-13 na heroine at maging baby mama ni Miss Uto ngunit tinawag siya ni Yumi na isang kasuklam-suklam na weirdo na kailangang matutunan kung paano maabot ang nirvana ng mag-isa. Inihaw ni Asuna si Yumi dahil sa pagnanais na gumawa ng mga bawal na sanggol sa kanyang kapatid at umuwi. Pagkatapos ay naiintindihan ni Yumi kung bakit hindi siya hinalikan ni Miss Uto noong isang araw at ito ay dahil sa ayaw niyang sirain ang kanilang bagong buhay para sa kanyang nagtatagal na emosyon sa kanya. Kalaunan ay tinanong ng nanay si Yumi tungkol sa relasyon ni Asuna at Miss Uto at kung ano ang ginawa ni Asuna habang nanunood ng sine. Nagsimulang ipaliwanag ni Yumi ang nangyari at mas nasasabik ang ina sa pangalawa at kinikilala ang kanilang chemistry. Idinagdag ng ina na dapat hanapin ni Yumi ang kanyang sarili bilang isang lalaki ngunit sinabihan siya ni Yumi na maghintay dahil nakikita lang niya ang kanyang sarili kay Miss Uto at hindi siya makapaniwala na sinabi niya iyon. Noong nagde-date sila Yumi first date pa lang niya at hindi niya maiwasang isipin si Miss Uto. Tinatawag siya nito para lang pakinggan ang boses niya at nagsimulang umimik si Yumi nang marinig ang boses niya. Tinapos ni Miss Uto ang tawag at nalungkot si Yumi dahil gusto pa niyang magsalita. Sa kasalukuyan ay banibisita nila ang lola ni Miss Uto at ang isang batang babae na nagngangalang Madoka ay niyakap si Miss Uto upang simulan ang panunukso sa kanya. Ipinakilala siya ng ama sa kanyang nakababatang kapatid na si Chikuma kay Yumi. Napangiti si Yumi at nagtatago ang maliit na masamang hangal sa likod ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay kumain sila ng barbecue kasama ang pamilya at si Chikuma ay patuloy na nagnanakaw ng mga sulyap kay Yumi. Sinabi ni Madoka kay Yumi na ang pamilya ay nag-aalala na si Miss Uto ay maaaring masiraan ng loob pagkatapos niya ngunit ngayon ay masaya na makita siyang naging isang Chad na humihila ng mga bade sa araw-araw. Naiintindihan na ngayon ni Yumi ang bigat na dinadala ng pamilya ni Miss Uto at determinado siyang panatilihing ligtas sila. Nakita ni Madoka si Yumi at nagsimulang lumabag sa kanya dahil sa pagkakaroon ng malalaking pitchel at maliit na baywang. Napansin ni Madoka ang kanyang bikini at naghinala na binili ito ng nobyo ni Yumi para sa kanya. Tumingin si Yumi kay Miss Uto kaya naghinala at nagseselo si Madoka sa kanya dahil kahit kailan ay hindi gustong magbukas ni Miss Uto sa kanya. Pagkatapos ay pinasalamatan ni Miss Uto ang kanyang ama para sa pagkain at mga dahon na nagpa-curious kay Yumi kung bakit formal niyang pinasalamatan ang kanyang sariling ama. Nakiusap si Madoka kay Miss Uto na manatili upang maipakita niya ang kanyang mga balak ngunit tumanggi ito kaya nabaling ang atensyon ni Madoka kay Yumi at sabay silang lumalangoy sa kanilang mga swimsuit. Sa gabi ay naglalasing ang mga matatanda at hiniling ni Madoka kay Yumi na sabihin kay Miss Uto na maligo. Natagpuan siya ni Yumi na nagbabasa ng isang pambihirang libro na autobiography ng kanyang lolo sa tuhod na natagpuan ni Miss Uto noong bata pa siya at binabasa bawat taon bilang kanyang unang kwento. Sa libro ay nagsasabi ito ng isang nakatutuwang lore tungkol sa kanyang lolo sa tuhod na nabilanggo sa Soviet pagkatapos ng digmaan at nakilala ang isang babaeng Siberian.
Ipinahiram ni Miss Uto kay Yumi ang aklat para maging pangalawang tao na nakabasa nito. Pakiramdam niya ay ikinararangal niyang basahin ito at nagpapatuloy sa libro ng maraming oras para sa lore na napakabaliw na nagpapaiyak sa kanya. Ibinagsak niya ang kanyang luha sa isang pahina nang nakita niya ang isang marka ng luha sa tabi niya at napagtanto na minsang umiyak si Miss Uto sa parehong pahina niya. Nararamdaman niya ang palaging nararamdaman ni Miss Uto na mag-isa sa silid na iyon at naliligaw sa mga libro para makalayo sa mismong buhay. Pagkatapos ay pumasok si Miss Uto at nakaramdam siya ng pananibik sa kwento ng kanyang lolo sa tuhod tungkol sa pag-ibig sa isang babaeng Serbiano. Tinanong ni Yumi si Miss Uto tungkol sa kanyang unang pag-ibig at inilarawan niya ang isang taong katulad ni Madoka. Kinabukasan ay mukhang nanlumo si Yumi pagkatapos ng gabi bago at tinanong siya ni Madoka kung ano ang mali. Ipinaliwanag ni Yumi na naging makasarili siya laban kay Miss Uto dahil sa labis na pag-asa sa kanya. Si Madoka ay nagtanong kung si Yumi ay umiibig kay Miss Uto at sinabi niya sa kanya na hindi niya alam. Nagsimulang mang-aral si Madoka tungkol sa pag-ibig at binigyan siya ng ideya para magsimula si Yumi. Pagkatapos ay dinala ni Madoka si Miss Uto at inilagay siyang mag-isa kasama si Yumi sa isang silid. Binasa ni Miss Uto ang sitwasyon at sinabihan si Yumi na sabihin ang kailangan niyang sabihin. Nagsimulang tanungin ni Yumi ang kanyang nararamdaman para sa kanya at kung ano ang mali sa kanya. Naisip niya na kailangan niyang makakuha ng pagsasara at tanggapin ang heartbreak ng kanyang unang relasyon na hindi niya nakuha. Minsan niyang naramdaman na ang paghihiwalay niya ay nakapagpabigat sa kanyang puso ngunit ngayon ay napagtanto niya na hindi niya ginustong makipaghiwalay noong una dahil nagsisi siya na hindi man lang sinubukan na ayusin ang kanilang relasyon. Nagsimulang umiyak si Yumi na hindi makontrol ang kanyang damdamin at hiniling ni Miss Uto sa kanya na ibalik ang oras at magkayakap sila tulad ng mabubuting kapatid na Alabama. Nang maglaon ay tinipon ni Yumi ang kanyang mga bola mula sa sahig at ipinahayag na alam niyang si Madoka ang kanyang unang pag-ibig ngunit sinabi sa kanya ni Miss Uto na siya ay nag-ilusyon dahil wala itong nararamdaman para sa kanya. Inihaw siya ni Miss Uto at ibinunyag ni Miss Uto na siya ang kanyang unang pag-ibig na dahilan kung bakit nawala si Yumi sa kanyang mundo. Kinabukasan sinimula ni Madoka na lagyan ng glazing si Yumi sa isang yukata na parang siya si Aphrodite at sinabi sa kanya na lahat ng lalaki ay gugustuhin ng isang piraso ng kanyang rice cake. Nag-pop up si Miss Uto sa yukata at humalukip-kip si Yumi na nagmamakaawa na kunan ng litrato. Ginampanan ni Madoka ang klasikong tulala at hiniling kay Miss Uto na kunan siya ng litrato kasama si Yumi. Sa pagdiriwang ay inihaw ni Yumi si Miss Uto bilang isang pandaraya ng isang sigma para sa pagsali sa isang pagdiriwang na may masasayang tao dito. Nagpakita si Miss Uto na hawak-hawak si Chikuma at sinabihan ang mga step-siblings na dapat nilang gawin ang parehong. Sinubukan ni Miss Uto na lumabas ngunit hinawakan ni Yumi ang kanyang kamay at hinaila ang kanyang paraan upang patuloy na hawakan ang kanyang malambot na kamay. Naglalaro sila ng shooting game at si Madoka ay napuno ng Alabama na itinulak ang kanyang mga melon kay Chikuma para tulungan siyang mabaril ang karga ng kanyang baril. Pumunta sila para sa premyo ngunit nabigo kaya hiniling nila kay Miss Uto na manalo sa kanila ng premyo. Napuno si Miss Uto kay John Wick ngunit sinira ni Yumi ang kanyang mojo sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang mga pitchel sa kanyang likod upang tulungan siyang mabaril ang kargada mula sa kanyang baril. Nadula si Yumi at pinagbabaril si Miss Uto sa isa pang regalo. Isa pala itong manika at masaya si Chikuma na makuha ito kay Miss Uto. Tinanong niya si Yumi kung kusa niyang itinulak ang kanyang mga melon at sinubukan siya ni Yumi na inihaw ngunit tinutulan ni Miss Uto sa pagsasabing mas puno ang mga pitchel ni Asuna kaysa sa kanya. Pagkatapos ay nakipagkita sila sa mga magulang at ipinakilala nila si Yumi sa isang matandang hag na nagsabi kay Yumi na alagaan si Miss Uto. Nagtataka si Yumi kung bakit paulit-ulit na sinasabi ng lahat sa kanya na si Miss Uto ay isang gulay na nangangailangan ng mga taong nagbabantay sa kanya. Biglang nawala si Miss Uto at ipinaliwanag ni Madoka na lagi niyang ginagawa iyon bago ang fireworks show. Napagtanto ni Yumi na labis itong hindi komportable sa maraming tao sa paligid niya at naaalala niya ang lahat ng mga sandali kung saan ipinakita niya ito sa kanya ngunit hindi niya napagtanto. Mula nang maging magkapatid sila ay natutuwa si Yumi na makita ang iba't ibang mukha ni Miss Uto mula noong siya ay constipated hanggang sa pagpuno ng kanyang pantalon na hinding-hindi niya makikita kung nanatili itong kasintahan. Naalala niya ang libro noong isang gabi kung saan ang ending line ay isang taong nagmamakaawa na pigilan sa pag-alis at ito ang nagtulak kay Yumi na hanapin si Miss Uto. Samantala si Miss Uto ay nagmamonologue kung paano siya naging sigma na nakikinig sa Linkin Park at hindi nababagay sa lipunan.
Siya ay palaging nagtataka kung bakit ang mga tao ay naawa sa kanya para sa walang ina at ito ay lumalaki ang sigma sa loob niya na gumagawa ng kanyang tanging pagtaka sa pagiging mga libro. Ang kanyang mundo ay nagiging mas makulay sa higit pang mga libro na kanyang nabasa mula Dostoevsky hanggang Shakespeare. Ang pagkikita nila ni Yumi ay biro sa kanya noong una ngunit ang pakikipag-date niya rito ay nagparamdam sa kanya na kumpleto at na-in-love siya dito tulad ng notebook na siya lang ang totoo sa buhay niya. Samantala naramdaman ni Yumi na nawala si Miss Uto sa kanyang mundo sa ikalawang pagkawala niya bilang kanyang tanging pag-ibig. Pagkatapos ay nakita ni Yumi na sinimulan siyang litsyon dahil sa pagiging isang anti-social na talunan at hiniling sa kanya na alalahanin ang petsa ng kanilang festival kung kailan niya ito nailigtas matapos mawala tulad ni Zorro sa kanyang kapanahunan. Nagsisimula siyang gunitain ang lahat ng pagkakataong gusto lang niyang marinig ang boses nito sa pamamagitan ng telepono at napagtanto kung gaano siya kamahal ni Miss Uto. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang unang halik at naaalala ni Miss Uto ang bawat detalye nito. Habang nag-aalala si Yumi na hindi siya hahalikan kung hindi niya ito gagawin noon pinuri siya ni Miss Uto para sa kanyang determinasyon para sa kanilang halikan at tinanong siya ni Yumi kung bakit siya nakipag-date sa kanya noong una. Nagsimulang magsalita si Miss Uto tungkol sa mga cheesy philosophical na kalokohan na kung paano sila pinagsasama ng tadhana at masaya si Yumi sa kanyang sagot. Pagkatapos ay nagsimula ang fireworks show at si Miss Uto ay humanga sa kagandahang nakikita niya at nagsimulang umiyak. Hinalikan siya ni Yumi hindi bilang isang stepsister kundi bilang isang babae sa puso niya na nagmamahal sa kanya pabalik. Nangako siya na babalikan niya ito. Kinabukasan ay sinimulan ni Madoka na tanungin si Yumi tungkol sa nangyari ngunit sinabihan ni Shikuma ang hangal na itikom ang kanyang bibig dahil may crush siya kay Yumi. Pagkatapos ay hiniling ng lola kay Yumi na alagaan si Miss Uto at sinabi niyang oo. Sa paaralan ay nakilala ni Kogyo si Azana sa unang pagkakataon at nag-away sila para sa pag-ibig ni Miss Uto. Ipinakilala silang dalawa ni Miss Uto sa isa't isa at pareho nilang gustong alisin ang ulo ng isa't isa dahil sa pagkuha ng pagmamahal ni Miss Uto sa kanila. May sapat na si Yumi at iginiit ang kanyang pangangibabaw kay Miss Uto. Sa bahay ay kinikilala nilang dalawa na may nararamdaman pa rin sila para sa isa't isa at pareho nilang inaamin na nakakainis ang pagiging step-siblings.